Hi guys, so this is the day 5 and maglalagay na sila kuya ng wiring. Kailangan na muna kasing gawin yun bago sila maglagay ng kisame. Sa day 5 natin, nasa 2,000 lang yung nagastos. Yung last na ginastos ko kasi nasa more than 10,000. Nakabili na kasi ako ng ibang materials, kaya ngayon konti lang din naman yung pinagastosan ko. Kakagising ko nga lang ng umaga at ito nga yung itsura ko. Nag-i-start sila kuya 8 AM at alas 6 pa nga lang ng umaga, gising na ako. Sa totoo lang medyo puyat talaga ako kasi ang dami kong inaasikaso ngayon sa school. By the way, tatapusin na nga muna nila kuya itong pader. Skim coat yung ginagamit nila dyan at medyo magas pa nga yan nung nakaraan kaya pinatungan nila ulit. Naglagay na din si mama ng ice cube dito sa water jug nila kuya. Ang cute nga ng lagayan kasi para siyang pinya. Siya nga pala guys, yung skim coat umabot siya ng 1,000 mahigit. Nakailang patong sila kuya dyan kasi gusto nila sobrang kinis. Ngayon ko lang na-realize na dapat sila na lang pala yung gumawa ng kwarto ko. Hindi ko kasi nagustuhan yung kisame ng kwarto ko pero wala na akong magagawa kasi nakakabit na yun. Para siyang naging literal na DIY. Kung i-compare mo nga yung kwarto ko sa kusina namin, mas matibay talaga tong kusina namin. PVC nga yung gagamitin ko dyan at excited na nga ako makita kung ano ba yung itsura niya. Mas mabilis guys kapag metal faring at saka PVC yung gagamitin nyo compare sa kahoy at plywood. Tsaka mas malinis siyang tignan. Yung sa kwarto ko kasi hindi siya ganun kakinis. Kaya feeling ko medyo nangihinayang talaga ako. So na-realize ko lang yun nung ginagawa yung kusina namin. Kasi feeling ko maigaganda pa talaga yung kwarto ko kung maayos yung pagkakagawa doon. Pero yung sa wall naman, okay naman siya. Pagdating lang talaga sa kisame, hindi ako satisfied. Tapos na din si kuya sa saksakan dito sa kusina. So alam nyo ba guys, sabi ng mama ko, ayaw niyang palitan yung lutuan namin. Wala naman ako magagawa kasi siya yung bumibili ng gas. Ayaw niya nung malaki kasi mahal daw yun. Ang sabi ko naman sa kanya, bibili na lang ako ng electric na lutuan. Pero ang sabi naman niya, ayaw niyang gamitin kasi baka malakas daw sa kuryente. Pero kung gusto ko daw magluto, pwede naman daw yun yung gamitin ko. Basta next time ko naiisipin yan, magpo-focus na muna ako dito. Binibiro ko pa nga si mama at sabi ko sa kanya, hindi nakakaganda yun sa kusina namin. Kaya sa ilalim nga pala ng lababo namin, open nga lang siya. Pero next time, magdi-DIY ako na pwedeng matakpan yung ilalim. Pero hindi ko alam guys kung kailan ko magagawa yan kasi magi-start na yung OJT ko. Minamadali ko na talaga lahat ng ginagawa ko kasi aalis na ako dito sa amin. At ang matutulog na nga sa kwarto ko, baka yung mama ko. Sa mga susunod na vlog ko na nga lang ikukwento sa inyo kung ano ba yung plan ko. Hindi pa talaga ako makapag-isip ngayon kasi ang dami kong kailangan gawin. Madami na din akong vlog na naipon at hindi ko pa edit. Kahapon nga din galing ako sa school. Recognition kasi namin sa scholar. So, yun lang naman. Never mind na dyan sa academic. Focus na lang tayo dito sa kusina na pinapagawa ko. Yung plano ko nga pala sa sahig ng kusina namin, floor mat lang siya. Sabi din sa akin ng mama ko yon at wag na daw ako magpa-tiles. Ito namang lababo namin, nalagyan na din nila kuya ng simento. Hihintayin na muna nila yan matuyo. Malapit ko na nga din ipakita sa inyo yung lababo ko na nabili ko sa online. Excited na nga din ako makita yun sa personal kasi in-order ko lang siya sa online. Yung bili ko doon nasa almost 2,500.